Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinag-uusapan na babalikan po natin na talaga naman pong nakakatuwa at talagang makaka-relate nga po kayo sa mga ina-update natin, sa mga taong nagpapabagsak sa phenomenal aldab. Di po ba? Talaga naman pong walang makakapantay ang kasikatan. Kumbaga walang taong makakabuwag sa Aldab Nation dahil lumalaban po kami hanggang sa finish line. Kahit ano po kasi sabihin ng iba, pahayag ng iba, hindi po tayo nagpapatinag. At ako, never po ako nagpapa-apekto sa mga bagay na ganyan. Lalo na po pag ang kinalaman kina Alden Richards at kay May Polkerson. Di po ba? Ito pa po yung pinaka nakakatuwa dahil papasok na nga po ang February. Ibig sabihin lang yan mga kaaldab na tuloy na nga po ang pagbabakasyon ni Alden Richards sa South Korea. Ito ay base po sa mga nakakalap nating impormasyon. Kaya nga po todo lahat ng photoshoot, TV commercial ni Alden tinatrabaho niya na ngayon. Di po ba, papansin niyo po ba halos sunod-sunod? Dahil pagdating nga po ng February, wala po siyang work. Ang ibig kong sabihin, pahinga si Alden. Dahil hindi pa ata, kumbaga isi-showing yung pelikula nila ni Heaven Paraleo, yung Out of Order. Ibig sabihin niyang kumpirmado na nga po na aalis si Alden Richards at pupunta na nga po ng South Korea. Pero ito daw po ay pahilihim. Hindi alam kung kailan, gugulatin na lang daw po o magbibigay na lang po si Alden Richards ng update na kung saan tapos na o nakapunta na siya sa South Korea. Ito naman po kasi madalas na ginagawa ni Alden na late post po lagi siya. Hindi siya yung tipo na kapag nasa South Korea na siya magpo-post siya. Hindi po, aantayin niya munang magtagal. Malamang nakauwi na siya sa Pilipinas bago siya magpo-post para hindi nga po alam kung kailan nga po ba pumunta si Alden Richards sa South Korea. Diba? Yan naman kagandahan nyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po na mga update na may kinalaman sa Aldab, hindi tayo magpapa-apekto. Di po ba alam naman po natin na kapag umalis si May Polkerson, na kapag pumunta si May Polkerson, talaga nung matik na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag po kayong magpapa-apekto. Wag po kayong magpapadala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Ako, masaya po ako sa mga napapakinggan natin. Masaya po ako sa mga napapanood natin. Di po ba? Kaya nga po, relax lang, kalmado lang po kayo at kampante. Sa ngayon, lagi ko pong sinasabi at pinapaliwanag. Bahala na lang po kayo kung ano yung magiging senaryo ninyo. Bahala na lang po kayo kung ano sa palagay po ninyo ang mangyayari at magaganap. Sa akin, ako masaya po ko kapag may mga pinapaliwanag sila, may mga update sila. Hindi po ba? Kasi titignan nyo si Mengay, si Alden, hindi po ba talagang mapapansin nyo yung galawan nila ngayon. Talagang yung aura nila talagang namamayagpag. Di po ba? Na hindi naman po nila ginagamit ng isa't isa pero nagte-trending po sila. Real talk mga kaaldab, trending na talagang pinag-uusapan hanggang ngayon. Ito bukod to kay Katrina, unahin muna natin itong kay May Polkerson. Marami kasi nagtatanong, Mr. Destiny, dito pa lang malalaman mo na, dito pa lang mararamdaman mo na talagang may mali. Di po ba? Tama naman po ako Ito yung sinasabi ko mga kaaldab na hindi lang po nila magets, hindi lang nila maintindihan. Di po ba? Kasi yung post ni Mengay dito talagang may pinaglalaban. At wala naman po tayong nakita na keso ganito, keso ganon. Di po ba? Wala. Bagsak. Ito sa madaling salita. Bagsak naman po talaga ang mga main fanatics, ang mga army. Although ang main fanatics laging updated yan. Dahil binibigyan naman po sila ng importansya ni May Polkerson. Di po ba? Hindi naman nagpo-post si Mengay ng kumbaga pangalan na talagang nako ganito ganyan. Di po ba? Tapos yung
bridal shower, yung baby shower ni Maha. Di po ba? Ang linaw naman po ng sinabi niya, wala pa. Kaya wag po kayo. Natatawa po ako dun sa mga nagko-komento na, naku, move on ka na, Mr. Destiny. Mr. Destiny, kasi binanggit na ni Maine. Binanggit naman po, wala naman pong problema ron. Wala naman po akong sinabi na hindi po niya binanggit. Common sense na lang po. Kaya lang, syempre mga kaaldab, iba po kapag si Mr. Destiny nagbibigay. Iba po kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng mga kaganapan. Affected sila kasi totoo naman po yung sinasabi ko eh. Di po ba? Totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko. Kung gugustuhin po nila Mengay, TBJ, pabagsakin ng Aldab, araw-arawin lang po nila yan eh. Di po ba? Kumbaga, magpakita sila ng ebidensya, magpakita sila ng resibo. Pero hindi nila magagawa yan dahil takot din po sila. Ibig kong sabihin, baka dumating yung point na mahirapan na po si Alden at si Maine ipakilala sila Playmate at si Baby Teo. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko. Hindi lang po nila magets at hindi lang po nila maintindihan. Dahil bawat sabihin ko, reaksyon sila, bawat ipaliwanag ko, ganito, ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, lalabas at lalabas yung katotohanan. Kaya nga po hinahandle nila to hanggat hindi siya masyado yung tipong mabigat. Di po ba kapag lumabas na sa social media. Kaya nga yung Aldab hindi po nawawala eh. Alam ni Alden Richards at ni Maine, magagamit nila ang Aldab pagdating ng point na ilabas na po nila. Magagamit nila yung mga pinopost natin, mga pinapaliwanag natin. At kita nyo naman po sino-sino lang po ba yung nagbigay ng interview kila Maine at kay Alden. Nag-iisa lang si Ogie Diaz. Pangalawa, si Boy Abunda. Yan lang naman yung in-interview nila. Mas madali mong i-follow up yung mga ganyan. Katulad ni Alden, malapit siya kay Ogie Diaz. Si Mengay naman, nakakatrabaho siya. Si Boy Abunda, malapit kay Alden Richards. Hindi nga lang napaunlakan ni Maine Mendoza si Boy Abunda dahil nagkaroon na nga po ng issue at lumipat na nga po sa TV5 ang 8 Bulaga. Nasayang, di po ba, na dapat mas inuna ni Boy Abunda interviewin si Maine Polkerson. Siguro may mga bagay-bagay na mag-iiba ang kwento. Siguro may mga bagay-bagay na mapapaisip din po kayo. Di po ba, malay nyo may hindi magandang masabi si Maine Polkerson about sa Armin o yung Sarsuela. Sinasabi ko lang po para lang po klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. At ito po yung pinaka-pinale. Di po ba? Ito yung post ng pep.ph na kung saan sinasabi nga po ni Direk Cedric Bernardo na pangarap daw niyang madirek sina Nadine Lustre at Catherine sa isang lesbian movie. Ibig sabihin lang po talaga maghahakot ng pelikula. Ibig kong sabihin po, gusto po talagang gumawa ni Catherine ng pelikula. Kaya lang siyempre, hindi nga po talaga inaprubahan ni Alden. At sabi nga po nila, si Jericho Rosales nga po raw ang bagong makakapartner ni Catherine Bernardo sa susunod na pelikula na gaganapin po nila. Well, baka may mag-react kayo. Ako, hindi mo naman to update, Mr. Destiny. Bakit parang bakit parang ganito ka, parang ganun ka, di po ba? Remind ko lang po, may kanya-kanya po tayong opinion at pananaw, ha? Depende na lang po yan sa inyo, depende na lang sa mga magsasabi ng ganito at magsasabi ng ganon. Ang sa akin lang naman po, binibigay ko lang po yung update dahil hindi nga po napagbigyan ni Alden Richards, si Direk Cathy Molina na gumawa nga po ng pelikula na Hello Love Goodbye Part 2. Doon pa lang may mali na. Pero gaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Depende na lang po yan sa sasabihin nila at iko-komento po nila. Ang sa akin lang naman po, kung ano lang po yung latest, doon lang po tayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.